Tatalakayin natin ngayon ang Pork Barrel 7, Part 7, EDSA Prayer Rally. Ang alleged mastermind nagbibigay daw ng pera sa Monsignor at ang mensahe ni Jesus. Ang mga links na ito ay maaari niyong i-click at makikita nyo kung anong mga bagay-bagay ang mga nandito. Makikita nyo kung bakit ko sinasabi ang mga sinasabi ko dito. Nung andun pa ako sa Pilipinas noong 1986, andun ako sa EDSA na nagpuprotesta laban kay Marcos. Hindi buong araw dahil may anak ako noon na kailangang bigyan ng pansin sa bahay, pero itong rally na ito ay nagbigay ng daan para matapos ang 20 taon na administrasyon ng dating si Presidente ng Pilipinas, si Ferdinand Marcos. Naniniwala kami noon na dinala niya ang problema ng Pilipinas kasama niya sa Hawaii nang tulungan siya ng US na pumunta doon. At akala namin noon at naniwala kami na ang Pilipinas ay malaya na. Yun ang gusto naming paniwalaan dahil gusto naming nating maramdaman na meron tayong nagawa na para tulungan ang bansa. Pero katulad nga ng salitang belief, B, ang sa gitna niya, L-I-E, lie. So, it is not real, it is not true. We are not free. And until we free ourselves, hindi tayo malaya hanggat hindi natin palayain ang sarili natin sa mga limitasyon na inimpose natin sa ating sarili. Ang problema ay paulit-ulit. At andito pa rin hanggang ngayon. Ang korupsyon ay andito pa din. Bakit? Ang tunay na problema, hindi nabigyan ng solusyon. Ang problema ang paghihirap ng mga tao ay paulit-ulit na binabanggit sa news. At ito ang dapat i-address. Hindi natin nakikita ang sabi nga ng ang kasabihan nga, we do not see the obvious. Hindi natin nakikita ang
sa harap natin. Paulit-ulit na nasa news, maraming krimen dahil mahirap, walang kinakain. Hindi nakakapag-aral. Pero ang tinitingnan natin kasi yung mga ads na nagpapasaya sa atin, 'di ba? Yung sila Justin Bieber, yung mga telenovela. Yun ang doon tayo naaakit dahil yun ang nagpapasaya sa atin. Pero hindi natin naiintindihan na ang mga yon ay pinuproduce ng mga producers dahil alam nila na yun ang weakness natin. Ang makita natin, ang konting kasiyahan sa television. At mawala ang focus natin doon sa mga problema na sa harap natin. Dahil kung hindi natin gagawin yon, iiyak tayo, mahihirapan ang dibdib natin. Pero pwede naman nating harapin ang problema ng walang paghihirap ang dibdib na hindi tayo iiyak. Kailangan nating stabilize ang ating paghinga. Minsan nga pag nagre-record ako ng video ganito, medyo gumagaral-gal ang aking boses. Kaya pag makikita niyo na tumitigil ako ng pagsasalita, ganon ang ginagawa ko. Ini-stabilize ko ang aking hininga. Dahil iyakin din ako katulad ng lahat, pero na-realize ko na wala tayong ginawa kundi umiyak. Hindi masama umiyak, pero wag natin kalimutan na imulat ang ating mga mata. Gaano man kasakit ang mga problema at paghihirap, na nakikita natin sa ating paligid. Dahil wala namang magbibigay lunas dito kundi tayo din. Hindi ang mga opisyal ng gobyerno, hindi. Tayong mga nakakita ng mga ito. At tayo din na mga nagdusa na ng maraming taon sa paulit-ulit na pang-aabuso na nakikita natin sa ating kapaligiran. Hindi nang iba kundi kasali tayo doon dahil sa isip natin wala naman tayong ginawa, tinanggap natin yun. At hindi tayo nag-ingay at nagsalita tungkol sa nakikita nating mga problema. Tumahimik na lang tayo. Kumbaga, isiniper natin ang ating mga bibig. Dahil takot tayo. Dahil
parang tinanggap natin na wala tayong puwersa, na wala tayong magagawa sa mga problemang ito. Hindi totoo to. Ang naging dahilan kung bakit ang mga problemang ito ay nandito ngayon ay dahil sa ating pagtahimik, ay dahil sa ating pagtanggap ng mga ito. Kung hindi natin ito tinanggap at isinulat natin ito kung ano ang ating nakikita at nagsalita tayo tungkol dito at ginawa natin ang dapat nating gawin para hindi na ito maulit. Hindi na to pabalik-balik na darating sa atin. Hindi na to mag-re-repeat. So, habang nakikita ko noon, at alam ko, lahat tayo, nakikita natin ang mga taong naghihirap sa Tondo, sa Smoky Mountain, walang makain, sa mga squatter areas, at nagbigay na tayo ng tulong. Katulad ko noon, pumupunta ako sa mga sarilis ng tren para magbigay ng pagkain sa mahihirap. Makikita mo, wala silang flushing toilet, walang medical attention, walang edukasyon, at may uhog ang mga bata na nakalabas sa ilong, at ang damit ay punit-punit at madumi. So, pag nakikita natin yon, magkakaroon tayo ng takot sa ating isip na isang araw kung baka mawala ang pera natin at pwede tayong mabuhay ng katulad nila na naghihirap at nagsasuffer. At dahil sa takot na to, itinulak natin ang ating sarili na magtrabaho para makakuha tayo ng pera. Kung saan magiging mayaman tayo at hindi na tayo kailanman maghihirap. Pumupunta tayo sa ibang bansa para tayo magtrabaho, para makatanggap tayo ng dollars. At dahil alam natin na mas mataas ang halaga ng exchange ng dollar, 43 pesos sa isang dollar. Dito sa nang huli kong nakita, 43 hanggang 44 sa internet. So, alam natin na pag nagtrabaho tayo sa US o sa UK o sa Europe o kaya naman sa Saudi at sa iba-iba pang parte ng mundo, bilang halimbawa, alam natin na pwede nating bigyan ang ating pamilya ng magandang edukasyon, makabili ng maayos na bahay, makabili ng pagkain, makakain sa Shoemart, dun sa mga
restaurant doon na dinala ng mga banyaga katulad ng US sa Pilipinas. Para saan? Pera. Ang lahat na ito sisimula at nagtatapos sa pera. So, kailangan bigyan natin ito ng lunas sa pamamagitan ng pagsasaayos ng ating sistema. Ang tawag nga, ecosystem ng pera sa mundo. Hindi lang sa ating bansa. Para naman lahat ng tao, mabigyan natin sila ng buhay na may dignidad. Hindi lang ang maliit na parte. O hindi lang ang kundi lahat ng tao. Na ang mga may hirap, mga matatanda, mga walang pinag-aralan, mga walang trabaho, ay mabigyan ng paraan para makuha nila ang mga basic na pangangailangan nila para mabuhay. Kesa naman mabuhay na ayon na ang inaasikaso lang natin ang pamilya natin, ang grupo natin, para mabigyan sila ng comfort. Bakit hindi natin bigyan ang lahat ng ganitong buhay na may dignidad? Ang dahilan dito ay dahil ang panimulang punto natin, ang pamilya ko muna bago ang iba. Kasi pag inuna ko ang iba, baka maubusan ang aking pamilya. Pero sinabi ko nga, merong baka doon eh. Hindi naman tayo tumatayo dito sa mundo na nagdidesisyon tayo base sa doubt. Kailangan tumayo tayo na may paninindigan at alam natin kung sino tayo, at alam natin na tayong lahat ay iisa at pantay-pantay. Lahat ng bata sa mundo ay anak natin. Lahat ng pamilya ay ating pamilya. Lahat tayo ay parte nitong iisang buhay na ito. At kaisa natin ang bawat isa at kapantay natin ang bawat isa. At ang nire-represent nating lahat ay buhay. Itong iisang buhay na ito, kung saan lahat tayo ay andito. Lahat tayo ay sinilang dito. Tanungin natin sa ating sarili. Kaya ba nating patawarin ang ating sarili? Mapapatawad ba natin ang ating sarili? Kapag namatay tayo, kung magkaroon tayo ng life review na tinatawag, at tanungin natin sa ating sarili, tumayo ba tayo sa kung anong makabubuti para sa lahat? Kailangang patawarin natin hindi ang iba kundi ang ating sarili, dahil sa pagtanggap at pagpayag natin dito sa sistema ng abuso na ito.
sa ating lipunan. Dito natin kinikreate ang mga mahirap at gina-justify natin ito sa maraming bagay. Pero haharapin natin ito. Haharapin din natin ito. Itong mga resulta ng pagtanggap at pagpayag natin dito sa sistema ng abuso na to. Dahil makikita natin na sa araw-araw, makikita natin ang korupsyon, ang krimen, ang mga tao na nagre-rape, ang child prostitution, mail order bride, abuso sa mga OFW. Tama na. Bigyan natin ng katapusan ito dito. Kung ililista natin ito, marami ito. Walang katapusan. Pero may katapusan din. Kung bibigyan natin ito ng katapusan. Hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Nakikita nyo naman sa news. Pwedeng karoon ng World War III. Iintayin ba natin ito? Hindi, di ba? Tingnan natin itong sinabi sa GMA News article. Makikita natin pag binasa niyo ito sa EDSA noong September 11. Na nagkaroon ng prayer rally sa EDSA. Nananawagan, tingnan nyo to. Pinoy, President Noynoy, please lang, huwag mo kami ipakaing lubusan sa mga baboy at buhaya. Pero, ito ba desisyon natin at pinaninindigan natin na hindi natin tatanggapin at papayagan na magkaroon ng baboy at buwaya sa ating lipunan, o para tayong mga biktima nito at nagdadasal tayo na pwede ba sa isang tao o sa external na nilalang, para bang humihingi tayo ng saklolo dahil wala tayong lakas. Hindi ba kahinaan yon? Samantalang andito tayo, nabubuhay tayo, may hininga. Katulad ng mga hayop at halaman, humihinga din. Hindi katulad natin ang paghinga, pero humihinga sila sa kanilang sariling paraan. Bakit natin ibibigay ang lakas natin sa iba? Bakit hindi natin tingnan ang ating lakas, puwersa ng ating pagkakaisa? Makikita natin dito na maraming titinda
sa mga rally. Ayan, no, kumikita sila. So, ang pera, makikita niya sa lahat ng parte ng buhay. Ito pa din, makikita niyo to kahit ang simbahan, nadadawit dito sa pork barrel. Dahil nagbigay daw ang alleged mastermind ng money. Nagbibigay daw buwan-buwan ng stipend dito sa Monsignor, sa Catholic Church. Tapos, nagdadasal tayo sa pamamagitan nila para i-save tayo dito sa kinalalagyan natin, dito sa nangyayari sa ating buhay. Hindi ba natin nakikita na tayo ang gumawa nito? Tayo din ang makapagbabago dito. Hindi kasi dahil ang pera ang sabi nga ni Jesus, give as you would like to receive. Hindi sa pare. Hindi naman niya sinabing sa pare. Pero hindi ko na babanggitin dito ang mga bagay-bagay na tungkol sa sinabi ni Jesus sa Biblia. Pero ang common sense ng sinabi niya na give as you would like to receive. At ito, kung meron tayong sentido common, makikita natin na hindi sa pare, kundi sa mga mahihirap na matagal nang umaasa. At hindi kaunti lang na abuloy ang kailangan nila. At kung kailan lang natin maisip. At kahit nagawin natin ang katulad ng alleged mastermind, na magkaroon tayo ng buwan-buwan na ibinibigay sa mga pare, bakit hindi natin bigyan ng buwan-buwan na sahod ang mga mahihirap? Bakit pare ang binibigyan natin ng buwan-buwan na sahod? Yan ang itanong natin sa ating sarili. Dahil ba iniisip natin, hindi natin kayang gawin yan? Kumbaga, hindi pa tayo nagsisimula, sumusuko na tayo. So, ang ibig sabihin nito, hindi natin na binibigyang halaga ang pagkakaisa ng buhay, ang pagkapantay-pantay ng buhay. Dahil kung tumatayo tayo nakaisa ng bawat isa, hindi naman natin maiisip yon. Sasabihin natin ito ng walang takot at walang pagsaalang-alang. Dahil alam natin na ito ang totoo. At dahil ito ang totoo, at dahil nakikita naman natin na ang nature, binibigyan niya tayo ng lahat na resources equally. Hindi lang binibigay sa iba. Ang greed na ng tao ang nagbibigay lang sa iba. Dahil sa greed ng tao, nagkakaroon ng inequality sa lipunan. Pero kung katgayahin natin ang ginagawa ng nature, na binibigyan natin ang bawat isa equally ng support para mabuhay, ang mga halaman andyan para sa lahat. Magtanim ka at meron kang kakainin. So,
pag-aralan nating magbigay ng um, bigyan natin ng pansin ang tunay na problema. Ang kahirapan na nakikita natin sa ating kapaligiran. Kailangan nating i-nationalize ang mga resources para mag-create tayo ng mga dividendo na sapat para mabigyan natin ng basic or living income ang mga mahihirap, unemployed, walang trabaho, matatanda, mga hindi nakapag-aral, at kinagarantiyahan natin na meron lahat matatanggap magmula pagkabata hanggang mamatay ang tao, na kung saan isisilang natin ang mga bata na merong nakatalaga para sa kanila, dahil tinitingnan natin sila na kaisa natin at kapantay natin na at wini-welcome natin sila dito sa mundo na may nag-iintay sa kanila na basic o living income, kung saan garantisadong mabubuhay sila at hindi sila mamamatay sa gutom magmula pagkabata hanggang mamatay sila. Yan ang tunay na pagsasakatuparan sa sinabi ni Jesus. Ibigay mo. Give what you want to receive. Hindi ba gusto rin natin na ganun ang mangyari sa atin? Na mabubuhay tayo sa mundo na meron nang nag-iintay sa atin ng basic or living income. Nagarantisadong matatanggap natin ito hanggang mamatay tayo. At meron din naman na pagkakataon ang mga tao na walang trabaho o gusto magtrabaho dahil para ma-express nila ang sarili nila sa kanilang mga kaalaman at mga pinag-aralan. Ang mga pinag-aralan nila at kaalaman makatulong sa mga tao. So gusto rin nila na gusto natin na sila din magkaroon ng trabaho at ang sweldo na matatanggap nila ay doble ng basic income. Yun ang minimum wage. Doble ng basic income. Tingnan ninyo itong link na ito. Ito ang living income guaranteed at na website, at dito makikita ninyo sa tabi kung anong gusto ninyong i-research na mga at paano ito i-implement. So, basahin natin ang mga quotes dito sa baba ng blog natin. I commit myself to show that when the starting point is life equally respected in each other, the fundamental premise to give so that you may receive is immediately grasped to such an extent that irrational fear evaporates. Quotes ito ni Bernard Pullman. Kung gusto niyo malaman kung sino siya, i-click ninyo ito, makikita ninyo ang mga quotes niya.
I commit myself to restore the common sense trust in the physical reality that is the giver of life, to restore order in an irrational, illusory world of consciousness. I commit myself to demonstrate the oneness interdependency between all parts of the physical realm that together form the body that is life, through which we have been destroying the earth, and our life will end, and therefore we cannot continue to live as if we are separate of the real reality without permanent consequence. Maraming salamat.